sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itinakda ng ating inang simbahan sa pangunguna ni dating Papa Francisco noong 2015. Na ang unang araw sa buwang ito ay ilalaan natin sa sama-samang pananalangin para sa pangangalaga sa sangnilikha. Ang mundong ito, ang tanging mundong ipinagkaloob sa atin upang ating maging tahanan. At kung hindi ito aalagaan, hindi tayo aalagaan nito. Kaya naman, sa simula ng ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Higit yung mga kasalanan laban sa kalikasan. Pagtatapon ng basura, pagkasira ng kagubatan, mga maling proyekto na sumisira rin sa kaayusan ng tahanang ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong manuot sa aming kalooban ang pag-ibig mong sangalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati.
tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ang malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Panginooy paparito upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Puoy, Panginooy paparito upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin niyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo sana sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinabi-nabi ng mga kitungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng borol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo nasa panahon ng tag-ulan. At sa atin, kapag tag-ulan, tagbaha rin. Sigurong iba sa inyo dumanas ng baha itong mga nakaraang linggo, itong mga nakaraang araw. At sa kasalukuyan, may mga nananatili pa ring baha. Bakit tayo binabaha? Huwag natin sisisihin ang ulan. Dahil talagang darating ang ulan. At kailangan natin ng ulan. Sa kasalukuyan, ginagawa ang investigasyon sa Senado sa mga flood control projects na sinasabing isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha. Bukod diyan, andyan pa yung pagkasira ng kalikasan. Marami ng mga bundok ang dating puno ng mga puno. Isang kagubatan, ngayon, kalbo na. Sinong sasalo ng ulan kung walang mga puno, kung tigang na ang mga lupa? Nabanggit natin sa simula na ang mundong ito ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos para maging tahanan natin.
At kung hindi natin ito aalagaan, ang mundong ito, hindi tayo aalagaan nito. At walang ibang pwedeng mag-alaga. Hindi natin pwedeng iasa sa hayop. Tayo. Kung makikita natin kapag binabaha sa atin, lutang na lutang ang mga basura, isa pang dahilan ng matinding pagbaha. Alam niyo po sa sangnilikha, tayo lamang tao ang gumagawa ng basura. Ang hayop hindi marunong gumawa ng basura. Nakakalkal sila ng basura ng tao. Pero never gumawa ng basura ang mga hayop. At lalong hindi lumikha ang Diyos ng basura. Sa Diyos, sa kanyang nilikha, walang nasasayang, lahat dumadaan lang sa cycle. Kaya kung bakit tayo nakakaganito, sarili natin ang dapat nating sisihin. Kaya magandang paalala sa atin ang araw na ito. Nagkaroon ng inspirasyon ang ating simbahan sa pangunguna ng dati nating Santo Papa, Papa Francisco, matapos niyang isulat ang Laudato Si, isang encyclical tungkol sa pangangalaga sa sangnilikha. That was May of 2015. That same year of September 1st, kanyang inulusad ang World Day of Prayer for Care of Creation. At yun, ang ating inaalala ngayon, ang ipinapaalala sa atin. Totoo, marami sa atin nagdadasal para sa kalikasan. Pero maganda meron tayong sama-samang pagdarasal. Upang sa pamamagitan nito ang ating kamalayan ay lalong tumaas. Kung siguro kanina pagising nyo, nakita nyo lumabas na si Jose Marichan. Nagpapaalalang Burmont na. Iba ang paalala ng simbahan. Yung ating mundo na ginagalawan. At bakit naisipan ng ating simbahan, ni Pope Francis in particular, ang pagkakaroon nito ngayong araw na ito, unang araw ng Setyembre, pangkalahatang pananalangin natin. Kaya yung ating misa ngayon nakalaan para dito. Nagkaroon siya ng inspirasyon mula sa Orthodox Church na kapatid natin. Sila as early as 1989, nagdiriwang na sila ng World ng Prayer for Care of Creation. At yun ang inadapt ng ating dating Santo Papa. Kaya ngayon, sama-sama tayo. Iba-iba man ang ating pagiging Kristiyano. May Protestante, may Greek Orthodox, may Roman Catholic. Nananalangin tayo. Bago natin sitahin ang ginagawa ng iba, tingnan na muna natin ang ating mga sarili. Anong ginagawa ko? Dahil ako rin, malamang tayo rin, guilty kung bakit nakakaganito ang mundo. Isang simpleng halimbawa, pagtatapon ng basura. Kaya dito po sa Padre Pio, sarahin laging ipinapaalala, panatilihin ang kalinisan. Alam niyo po ba, isa sa pinakamaraming mga nagtatrabaho dito sa Padre Pio, tagalinis, tagapagwalis, sa lawak ng lugar. Napakaraming basurahan. Pero kapag karamihan ng tao, makikita nyo, kung saan nakalagay pa rin ang mga basura. Bottled water, pinagkainan ng hamburger, pinagkainan ng kung ano-ano. Kaya po palibot, dito ang basurahan, please. Kaunting sakripisyo lang naman, lalakad lang. Yun ang isa. Yung ating ugnayan sa basura. Paano natin tinatrato ang basura? Tapon dito, tapon doon. Ikalawa, ito rin ay panahon para mag-check tayo ng ating lifestyle. Ano nga bang lifestyle meron ako?
Baka masyado akong maluho. Hindi ko naman kailangan. Baka masyado tayong waldas. Kung ating titingnan ang ating mga personal na ari-arian, damit, kagamitan, ika nga'y mga anik-anik sa buhay, marami dyan hindi na natin kailangan. Dahil hindi na ginagamit. Pag yan ang hindi nyo na ginagamit ang 1 taon mahigit, dumaan ang Pasko, Bagong Taon, Kwaresma, Ordinary Time, hindi nyo nagamit, baka hindi na kailangan. Ano pang isang ugali natin mga Pilipino? Yan sale. Ba't ka bumili? Sale. Kailangan mo ga? Hindi. Ba't ka bumili? Sale. Bakit nabili? Ay sale eh. Ay di nakamura. Ay kailangan mo ga? Hindi naman. Paano ka nakamura? Napamahal. Ay hindi kailangan. Hindi naman gagamitin. Ay bumili. Hindi na balik kung talagang kailangan. Walang problema. Meron po akong kaibigan mag-asawa, nagkataong walang anak. Ako'y naka-assign pa sa Lipa, nakita kami, pinapunta ko sa kanilang inuupahang bahay. Sabi ko, ba't walang kalaman-laman sa bahay niyo? Father, nag-decide na kami. Una, to get away with TV. Wow! Laking sacrifice yun. Inalis na nila ang TV. Tapos pagbaba, ang daming mga hanger. Sige, ano inyo yan? Father, inyo na, baka kailangan nyo. Ako, hindi ko kailangan. Anong ginagawa nyo? Ba't kayo naglilimas ng bahay? Hindi ho. Nagbabawas lang ho ng kailangan. At nag-decide na kami mag-asawa. Simula ngayon, that was several years ago, ang damit namin, 2 lang. 2 lang ang kulay, itim at puti. Ako'y napaisip. Sabi ko, this is a radical decision. Kaya hindi sila nag-iisip kung anong susuot. Mamimilang lang sila. Puti o itim. At lagi pa magkasama. Pang-itaas, puti. Pang-ibaba, itim. Hindi nag-iisip. So pagbukas ng aparador, hindi ka na mag-iisip, anong susuot ko? 2 lang. Itim at puti. Puti at itim. Tayo, pagbukas, alin kayo susuot ko? 15 minutes na, hindi pa nakakabihis. Dahil hindi pa makadesisyon. Ultimo ngayon, pinahirapan natin ang sarili natin na sana yung ating decision making, gamitin na natin sa mas mahalaga dahil sa dami ng pamimilian. Lalo tayo nagtatagal. Nai-stress pa tayo. Okay ka rin damit ko. Naku, suot na, harap sa salamin, magpapalit pa. Nakaka-guilty. Ano? Simplify one's life. How much do we need in order to be happy? Gano'ng karami ang kailangan natin para maging masaya? Tanungin natin yung mga taong tunay na masasaya. Hindi ito yung marami sila na kung ano-ano. Ano pa? Marami nga yung mga kilusan. Marami mga gumagalaw para ipaalala sa atin ang kahalagahan ng kalikasan. Siguro nakikita nyo sa inyong Facebook, yung mga grupo ng mga kalalakihan, naglilinis ng mga kanal. Pag ako'y nakakakita, hinaheart ko sila. Hindi lang like, heart. Hindi ko sila kilala. Nakikita ko, General Santos City. Sabi, sino ka mga ito? Pero dahil sila'y voluntarily, nag-aalay ng kanilang panahon, ng kanilang lakas para maglinis ng kapaligiran. Tulungan natin sila sa ganung parang. Kung hindi natin kayang gawin yung ginagawa nila, tulungan natin sila. Wala akong komisyon dito, hindi ko sila kilala. Tulungan po natin sila. Nakakahanga. Maraming ganyan. Dumadami. At yung mga sinisira sa ating kalikasan, habang nasisira ang kalikasan, tumataas ang kanilang mga bahay, gumaganda ang sasakyan. Sabi nga, yun ang gawin natin mga kadiri. Sabi nga ng isang
public official. Huwag nating hangaan yung yumaman sa mabilis na paraan na nagsira naman ang kalikasan. Sa ngayon, nagaganap din ang protesta sa Indonesia. Sino nangunguna? Mga kabataan. Bakit? Marangyang pamumuhay ng mga namumuno. Nagalit sila. Sa atin, wow, ayaman, pinapalakpakan. Hindi lang pinapalakpakan, mananalo pa sa botohan. Tingnan po natin, paano natin pinapangalagaan ang ating kapaligiran. Di ho ba ang sarap mabuhay? Ano nakakaingit ngayon pag may man na nga nagpo-post? Titira ka ba sa bahay na ito? Bahay kubo, nasa gitna ng palayan, may mga puno sa paligid. Yan ang hinahanap natin ngayon. Kung dati gusto natin punta sa syudad, sa mataong, ngayon anong iniisip? Paano kami lilipat sa mas simpleng pamumuhay, sa mas tahimik na buhay? Yung iniwanan natin ngayon, gusto nating balikan. Bakit? Nasisira ang kapaligiran. And we are all guilty. Ako'y guilty din dyan. In some way, kung ano man, sa anumang pamamaraan, sa iba-ibang pamamaraan. Kaya mga kapatid, akmang-akma at napapanahon itong panawagan sa atin ng simbahan na sa araw na ito, manalangin tayo at maitaas ang ating kamalayan sa kahalagahan ng pangangalaga sa sangnilikha. Magsitayo ang lahat. Ama naming maawain, sa ating amang maawain, ipahayag natin ang pagkadakila natin sa kanyang kapangyarihan. Itaas natin ang ating mga kahilingan at buong kababaang loob nating hilingin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, upang maakay nawa ng banal na papaliyon ng lahat ng mga obispo at mga pari, ang mga mananampalataya sa dakong inilalaan ng Diyos sa mga mabababang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong sanlibutan, upang ang kapangyarihan ng Diyos na dinadakila ng mga mabababang loob ay kilalanin nawa ng mga tagapamuno rito nang maaakay nawa nila ang sangkatauhan sa pamayanang puno ng kapayapaan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahabag-habag na kalagayan, lalo na yaong dumaranas ng lupit ng digmaan, ng pagkagutom at mga kalamidad, upang ang lihim ng Diyos na ipinahayag niya sa mga nagpapakumbaba ang magbigay ng lakas sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa ating taon-taong pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng pananalangin para sa pangangalaga sa sangnilikha, maitaas pa ang ating kamalayan na ang mundo ay kinakailangang alagaan upang tayo rin ay alagaan nito. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama sa panalangin itinuro sa atin ng anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami daw ay magtipon din at maging bayan mong lilig. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga hugas na pinigat naging alak. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami daw ay maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyak. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami daw ay magtipon din at maging bayan mong lilig. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Isang Panginoon, isang
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya pinaria ngayon taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nang siya'y nabubuhay pa. Naway, magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo,
bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa Pambansang Dambana ngayon darating na September 14 mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo't higit sa ating mga kapatid na mas malubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman pong magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po ay magkaisa para sa gawaing ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo sa ating Diyos amang makapangyarihan upang maging kawangis tayo ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.